Ayan, good day sa inyo mga idol, mga tropa. Ayan, yung ating mga alaga. So update dito sa ating inahin na buntis. Ayan, sobrang laglag na nung kanyang tiyan. Tapos yung kanyang dede is bagsak na din. Labasin natin. Bale, nagbigay pala tayo ng Napier grass sa kanila. Plus yung kamuting baging. So inharvest na ngayong kamuting baging dun sa likod ng bahay. So ito yung mga pinagkainan nila. Hindi na natin na i-chop kasi nga medyo busy tayo. So ayan siya. Palabasin natin. Ayan yung inahin natin. Tingnan niyo yung kanyang ano, yung kanyang adder. So ayan. Bagsak na din yung kanyang dede. This December kasi yung ano nito eh, due date niya. So maybe next week or next week mga anak. Bale yung naka-estada yun si Tainga. Hello. Tapos itong isa nating kambing si Mikmik, isinihintay na rin nating mag-hit. Bale, injekan natin yan ulit ng ADE para mas makatulong sa kanyang pag-hit. Ayan siya. Ayan yung mag-ina nating bower. What's up sa inyo mga tropa, and good day po sa inyong lahat, and welcome back dito sa Entong's World Channel. So little update lang tayo ulit dito sa ating mga alaga, mga bower, mga manok, tapos dun sa taniman natin sa likod. Yan, mas maganda sana kung na-chop natin tong Napier na to para walang sayang. Yun nga lang kasi yung iba dito is medyo matitigas na tulad nito, so hindi ito kaya nung ating DIY chopper. Kaya ang ginawa natin, isinilagay na lang natin dyan, tapos ang kinain nila is yung mismong dahon. So sa ibang mga breeders, ang ginagawa sa mga buntis na ganito is nag-i-inject sila ng DCM para makatulong sa milk production niya, kasi nga pag malapit ng manang kailangan talaga binibigyan din sila ng supplementations. So ito yung kanyang naunang anak, si Mikmik. Ayan, malaki-laki na rin. Tapos expected natin dito kung, kasi minsan madalang mga anak talaga tong mga bower ng triplets. So meron din mga triplets, quadruplets, ganyan sa mga malalaking farm. Yun nga lang, ito kasi isa-isa lang yung anak nito, tulad ni Mikmik. Pero expected natin na magiging maganda yung anak nito kasi pinaistad natin siya dito kay Anglo-Nubian natin. So buwang yung magiging resulta. So ang target naman kasi natin doon, maganda yung combination nun kasi malaki yung pangangatawan kasi nga may lahing bower, plus magiging milker yung kanyang magiging anak kasi nga may lahi rin na Anglo-Nubian. So maganda rin kinocross yung mga ganitong lahi. Ayan. So, bibigyan natin sila ng feeds kasi nga naghahanap ng feeds to. Ang binibigay natin is yung grower muna kasi. Ayan, so magbibigay tayo ng feeds. Maganda rin magbigay ng feeds na dairy. For dairy para yung udder niya is lumaki. Tapos mas magiging maganda yung milk production niya. Ayan, binabantayan lang natin kasi itong mga manok natin is nakikiagaw. Gusto rin nila itong feeds ng rumsol. So shoutout sa rumsol. Maganda talaga yung rumsol sa mga alaga nating kambing. Plus ang nagustuhan ko sa rumsol is kahit mapasobra sila, hindi sila nag-bloat. Meron kasing mga pellets for ruminants na pag nasosobrahan is nag-bloat yung mga alaga nilang kambing. So ito walang problema. Taingaw, naghihintay rin, oh. Ano, gusto mo rin? Yan, so iwan muna natin yung mga alaga natin dyan, tapos pakita pa natin tong iba nating alaga. Dito yung mga cross ng Rhode Island Reds native.
Ayan o, napakaganda. So, marami pa dito. Ayan, mga bagong walay na sisiu. Meron dito mga sisiu. Ayan. So, update din dito sa ating mga Japanese bantam. Ayan na sila, lalaki o. Tatapon. Ito na mga to, yung may mga lahi ng Orpington. So, Orpington cross sa natives. Tutom na sila, nanunungka na. Ayan. So, mga tropa na, kapag imbak naman tayo dito ng konting kamoting baging, nanguha tayo dun sa pinakita nating area nung last time. So, ito muna na imbak natin. Bale, pag may time tayo ulit mamaya or bukas, makunguha ulit tayo para may stock tayo. Kasi nga, gustong gusto rin to ng mga alaga nating kambing. Bale, ang ginagawa lang natin is sini-air dry muna para hindi siya masyadong fresh. Kasi nga, ang tendency pag hindi sanay yung alaga yung kambing, pag kumain ng kamutis, nagiging sobrang basa yung tae, minsan nagtatae. So, kailangan talaga sanay din yung inyong mga alagang kambing. Ang lulusog ng ating mga mulberries, oh. Ayan, mga legumbre natin. Tapos dito guys, nanguha kasi tayo dito ng Himalayan long. So yung bunga nito sobrang tamis. Hindi siya makulay yung magiging magiging bunga, parang may pagka-berde pa rin. Pero nung tinry ko ito kahapon, grabe, sobrang tamis talaga ng bunga. So, titingin pa tayo ng mga pwede rito. Ayan. Ito kasi ito yung mga bunga niya. Hindi siya ganoon kalakihan pero mahaba. Ayan. So hindi pa pwede yan. Hindi matigas pa. Hintayin nating mag-mature ng mabuti itong puno niya para pag napalaki na natin, tapos nag-matured, is magpupruning tayo ulit para mas dumami yung kanyang bunga. So dapat pala ito yung napaparami natin kasi napakaganda. Napakagandang tanim. Ayan, may bunga. Pakita natin yung bunga. Ayan, medyo mahaba pero hindi siya ganun katabahan. So itatry natin. Ang tamis to eh. Sobrang tamis. Tapos yung ilinan natin yan. Ayan na. Ito yung mga sitaria grass. Sitaria, tapos yung ipir. Ito yung part na to, pinaside talaga natin sa mga native na kambing. Tapos ito, sa part na to, ayan, lagyan na rin tayo ng fertilizer kahapon para makarecover. Ang nilagay natin is yung goat manure plus yung urea. Dito rin. Tuyo yung lupa. Dried. So kailangan talaga to is at least umulan man lang. So ito next natin i-harvest ulit bukas tong mga napier grass na to. And then dito, ayan, mga na-harvest na natin before, tumutubo na ulit. Ito. Mga pakchong variety. Dito sa part na to, pinalinisan natin last day pero may mga natira pa din. So ito, pag nalinisan, try natin magsingit ng napier kasi may napier din dito eh. Ayan, yung dati, sayang din space ito, medyo maluwang-luwang din. Ayan. Ito, mga ligaw na damo. Pag nakuha natin tong napier is sprayan natin ng Roundup para mawala tong mga ligaw na damo kasi sagabal to sa taniman natin eh. Ayan, ang dami. Ito pa, medyo maluwag yung space. Kung kapag pabuhay man tayo ng Mombasa grass, siguro dito maglalagay tayo.
Pero for the meantime, ito lang munang i-pair. Ayan, no? Natatakpan siya ng mga ligaw na damo before, pero maganda pa rin yung regrowth. Ganda itong pakchong variety talaga. Tapos ayan, sa likod ng bahay wala pang nakatanim ngayon, pero tataniman daw nila ng mais. So ngayong December, mais ang tinatanim ng mga farmers dito. So, mga mangga namin, ayan, may mga bulaklak na rin. Ayan. Ayan, mga magiging bunga kung magtutuloy man. Ayan. So dito sayang din yung mga space, oh. Ang balak ko dito, pag nakapagpabuhay din ako ng Mombasa grass, dito ko natin itatanim, kasi sa mga shaded area nabubuhay daw yung Mombasa. Dito tayo magtatanim sakali mang makapagpatubo tayo. So punta pa tayo dun sa fish pond. Bali marami tayong gustong gawin dito kasi sayang yung lupa. Kailangan talaga is natataniman natin. Ang gusto nating mangyari sana dito sa may fish pond is mataniman man lang ng at least Madre de Agua and Napier grass. Yun nga lang ang problema, marami kasing mga ipapasto lang baka rito, and then yung mga kalabaw napaligod yun sa fish pond, so may tendency na kainin lang nila yung itatanim natin. So kung may budget man, siguro lagyan na rin natin ng gate para secured yung mga tanim natin. So yan, napakaganda rito sa likod niyan. Ayan. Ito yung gusto nating taniman sana, itong mga part na to, kasi para din hindi sira tong mga tambak dito. Kasi nga tignan niyo no, yung tambak dyan before wala naman yung daan ng tubig dyan sa gitna. So dahil sa bagyo, ayan, unti-unti siyang nabubungkal. So kailangan talaga is at least may mabuhay man lang na halaman dito para magkaroon ng roots dyan sa gilid ng lupa. And then hindi rin sayang yung space. Marami dito talahib, puro talahib dito. Meron din kami isa ditong bayabas na tumubo. Lumuluwang yung fish pond Dati maraming maraming isda, pero yun nga lang, dahil siyempre wala namang bakod, may mga nangunguryente pag gabi. So hindi na namin ito nababantayan ng maayos. Ang ganda sanang magpakawala ng hito rito. Mga mangga rito sa kabila, magaganda yung tingnan yung mga bulaklak. Maliit pa kasi. So maganda raw ang mangga kapag napuprune mo, kasi once na pinurun mo siya, pa-spread yung pagdami ng kanyang sanga. Unlike pag hinahayaan mong tumaas, dahon lang dumadami. Tsaka mas maganda yung naarawan talaga, yung sa pinaka loob ng mangga. Kung gusto nyo lang namang magtanim or magkaroon ng maraming harvest. So yung mga mangga dito, ayan pa dito sa amin. Baka naman ni pare yan, boy. Ang alaga niya malaki. Yun.
Mga tropa, no, after 1 week of since ma-harvest natin tong mga setaria grass, tingnan nyo regaro to, meron agad 1 week pa lang to, ha. Diba? Ang ganda ng setaria. So itong area na to is napabayaan nga natin before, hindi tayo nakapaglinis, pero nakasurvive naman sila. Meron lang mangilan-ngilan na hindi tumubo, iba kasi nabunot eh. I-regrowth nyo after 1 week. So ganyan kaganda yung setaria. Din dito sa ating mga azola, ayan, ang dami-dami pa rin sila. Ayan. Plus update sa ating mga Muscovy ducks. Ayan, Muscovy natin ang lalaki, no? Bilis nilang lumaki. Ayan. Barako rin siguro to yung sinabi natin last time, itong itim tsaka ito puti, kasi lalaki, oh. Barako. Siguro magti 3 months old pa lang itong mga to, kaya hindi pa nila nare-reach yung full size nila. So pag naging mature yung mga yan, napakalalaki ng Muscovy ducks. Mga kambing natin, gutom na ulit. So dyan naman lang muna natin tinatapos ang ating video for today, guys. So sa mga hindi pa subscribers, please subscribe and then share nyo na rin tong video natin. And kita-kita ulit tayo sa next upload. So thank you guys, God bless, ingat lagi.